Para sa binibining si Gladys Ricard, isang araw ang inaasahan niyang pinakamagiging espesyal na araw ng kanyang buhay. At yung araw na yan ay yung panahon kung saan siya ay magsusuot ng puti, meron siyang belo, meron siyang mga hawak na bulaklak, habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa altar. Walang iba kung hindi ang araw kung saan siya ay ikakasal. At sigurado ako na para sa maraming kababaihan, the same is true. Pero ibahin mo itong kwento ni Gladys. Dahil yung araw na pinaghahandaan, pinagpuyatan, pinag-isipan, at ipinalangin niya sa Panginoon, yung huling araw na rin pala ng kanyang buhay. Kung iisipin mo, parang teleserye, di ba? Yung irony pa lang, enough na para mapukaw ko ang atensyon ninyo ngayong gabi. At sabihin, ano yung nangyari? Bakit namatay siya sa mismong kasal niya? Hindi basta-basta ang tumapos po sa kanyang buhay. Hindi isang sakit, hindi isang aksidente na para bang nasagasaan siya habang bumabiyahe papuntang simbahan. Kung hindi, malakilbil ang eksena. September 26, 1999, merong isang lalaking nagngangalan na si Agustin Garcia ang bumiyahe papunta sa bagong tahanan ni Gladys Ricard sa New Jersey. Bit-bit niya ang tatapos sa buhay ni Gladys. Isang .38 caliber na handgun barrel. Ito ngayon yung chismis sa kwentong ito. Dahil alam kong magtatanong kayo, bakit siya nandun? Sino si Agustin Garcia? Eto na. Ex niya pala tong pumunta sa kanyang kasal. And I'm sure aware naman siguro tayong lahat na kapag mga ex ang usapan, madalas po talaga madumi, ma-issue, may mga nagsasakitan, may mga hindi nakaka-move on. Kaya para sa mga hindi pa po nakaka-move on sa mga ex nila, nako, magpas na lang muna kayo ngayon sa kwento natin. Pero, eto na nga. Bago natin alamin kung ano nga ba yung nakaraan nitong dalawang to. At bago tayo dumiretso sa araw ng pagpatay, syempre, kilalanin muna natin ang dalawa. Ang mga karakter. The Bride. Yan si Gladys Ricard. Ang biktima sa kwento. 39 years old siya nang mangyari yung pagpatay sa kanya. Kagaya ng karamihan ng mga immigrants na pumupunta sa US, syempre pumunta rin siya doon para sa isang mas maayos at mas mapayapa na pamumuhay. Hindi lang syempre para sa sarili niya. Bit-bit niya rin kasi yung dalawa niya pang mga anak. Napakahirap po. Alam ko naman na alam ninyo. Napakahirap maging isang single mother. And I think lahat naman tayo, 'di ba? Kailangan natin ng kaagapay sa buhay. Lalo pa na meron siyang pinalalaking dalawang supling. Sinasabi na nung panahong hirap na siya. May problema na siya sa I think gano'n naman usually, di ba? Mamomroblema ka sa pampinansyal, pangkakain mo sa dalawang anak mo, pagod ka, mentally, emotionally, drained ka. Dumating sa buhay niya ang isang tao na magpapagaan nito. Air quote ha, sa salitang magpapagaan. Nakilala niya ang ating pangalawang karakter na ang crazy ex-boyfriend. Ito na ngayon yung salarin. Walang iba kundi ang kanyang ex na si Agustin Garcia na hindi pa nakaka-move on. Siya ay isang Dominican immigrant, Dominican Republic, at leader pa ng Washington Heights neighborhood sa Manhattan. Ibig sabihin for their community, tinitingala siya. Role model. Isa rin itong businessman at mukhang nakakaluwag-luwag naman sa buhay. Mukhang nasa kanya naman na yung mga bagay na hinihiling ng marami. Ika nga ng karamihan ng mga immigrants na pumupunta sa US, yung American Dream. Parang nasa kanya naman. Kaya mapapaisip pa, bakit? Bakit niya nagawa to? Pero siguro, tamaan sa pulpo. Talagang nakakabaliw ang pag-ibig. Gaano kabaliw? Parang itong si Agustin. The love story. Babalik tayo ngayon kay Gladys na parang nasa vulnerable state ng buhay niya ng puntong to or rock bottom. Dito na niya nakilala si Agustin Garcia. Parehas lang din naman sila ng kwento eh. Basically, di ba, parang parehas silang immigrants, naghahanap ng mas magandang buhay. At dahil sa mga similarities na to,
nag-click kaagad sila at nagkainlaban. Pero medyo mapusok yung kanilang pag-iibigan at maapoy ang kanilang relasyon. Madalas daw silang nagtatalo dahil sa isang bagay. Etong si Agustin, grabe pala ang pagiging seloso. Ngayon, alam nyo naman na to, di ba? Ang isang sobrang pagseselos po, galing po talaga yan sa insecurity ng isang tao, which needs to be addressed, di ba? Selos at domestic abuse. Dahil nga seloso si Agustin. Kapag may mga tamang hinala ito, humahantong sa punto na sinasaktan niya verbally at physically itong si Gladys. And at the same time, ito sure ako makaka-relate kayo ha. Habang siya na nga yung tamang hinala, siya pa yung cheater sa relasyon. Ganun yan, di ba? Takot kasi siya na gawin sa kanya yung mga ginagawa niya. Tawag dito, di ba, parang it takes one to know one. Ina-apply niya lahat kay Gladys. Lahat ng mga kalokohan niya. Alam niya kasi yung kapasidad ng isang cheater. Sabi nga, di ba, takot sa sariling multo. Tamaan po sa pool. Pasensya na. Ngayon, itong si Gladys, ang tanging gusto niya lang naman talaga ay magkaroon ng tahimik na buhay. Dahil halos sa araw-araw na sila nag-aaway, sinasaktan na siya, nakikita niyang naaapektuhan na rin pati yung mga anak niya. Gumawa na siya ng isang napakagandang desisyon sa kanyang buhay. At yon ay ang hiwalayan na ang kanyang demonyong boyfriend. Isang desisyon na parang ang dali-dali lang pong pakinggan. Pero panigurado ako na nahirapan din po siya dito. Tutol si Agustin dito. Obviously, ang isang taong narcissist po, ayaw yung sinasabihan sila na, ay, mapanakit ka, oy, toxic ka. Ayaw nilang malaman na sila yung problema. Hindi nila matatanggap yan. Kaya para matapos na lang din, si Gladys talagang lumayo na siya. Naghanap na siya ng panibagong matitirhan. Naghahanap ng panibago na namang quest para sa kapayapaan. And for a while, mukhang nahanap niya naman. Or so she thought. Etong si Agustin, hindi payag na mawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal. Kaya hindi niya tinantanan si Gladys. Nalaman po ng mga kapulisan na matapos nilang maghiwalay ni Gladys, palagi pa raw pala nitong ini-stalk etong kanyang ex. Creepy, di ba? May mga ganyan po talaga. Especially at a time na wala pang social media. Hindi naman pwedeng tignan na lang sa IG or sa FB. Ito talagang sinusundan niya in person. Something that continually happened until medyo nagnilay-nilay. Nakahanap po si Gladys ng panibagong magmamahal sa kanya. Isang lalaking nagngangalang si James Preston na in love sila sa isa't isa at nang kilalanin ito ni Gladys at mukhang malayo ito sa kanyang ex ay nangako na ang isa't isa na magsasama ng panghabang buhay. Pero mukhang hindi na siya masasamahan pa nito sa panibagong chapter dapat ng kanilang buhay. Matapos po yung engagement ng bagong magkasintahan, mabilis na kumalat yung balita na chismis. Uy, si Gladys ikakasal na. Nalipat-lipat po yan hanggang sa umabot sa baliw sa pag-ibig na crazy ex-boyfriend na si Agustin. At dahil sa matinding selos pa rin nito, kahit wala nang sila, sinubukan niya pa rin hikayatin na makipagbalikan sa kanya si Gladys. Sabi niya, mahal na mahal kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pwede ba tayo na lang ulit? Pero given na mapanakit to, syempre, hindi pumapayag si Gladys. Palakpakan, dapat lang talaga. Lahat ng attempt ni Agustin na pabalikin siya, wala. No. Ekis. Dito, no, hindi na niya napigilan pa ang kanyang selos at magagawa ang isang bagay na babago sa kanyang buhay at tatapos naman ng kay Gladys. The final footage of Gladys Ricard. Sa mga larawan at footages makikita ang masayang bride na suot ang kanyang wedding gown. Busy ang lahat. Ayan, makikita nyo, excited sila. Nag-aayos, nagsusuot ng kani-kanilang mga damit, nagkakabit ng kani-kanilang mga aksesorya, nagme-makeup. Kasama niya syempre yung kanyang mga bridesmaids. At lahat, syempre medyo kabado yan. Pero excited para sa inaasam-asam na sasambiting I do ng dalaga.
Sa caption, sabi, chilling photo captures Gladys Ricard as she glimpses her ex-partner Agustin Garcia just seconds before he fatally shot her 3 times on her wedding day to James Preston Jr. in 1999. Naku, pasensya na, spoiler alert, nakita nyo na yung nangyayari sa kanya. Pero tatanungin ko kayo, no? Masasabi nyo ba na hindi dapat siyang sisihin dun sa moment ng pagseselos na yun? Yun kasi yung magiging usapan sa trial mamaya. Mamaya pupuntahan natin. Anyway, ilang minuto lamang daw bago tuluyang ikasal na dapat itong si Gladys. Itong ex niya pumunta na pala doon sa kanilang bahay. Nag-drive daw to eh. Special guest ang atake. Eksena kung eksena. Dala daw nito yung isang briefcase at pagbaba niya ng sasakyan, binuksan niya na yung briefcase kung saan dun na pala nakatago yung kanyang barel. Pasok siya kahit hindi siya welcome. Gate crasher. And I guess, obvious na intentional, diba? At planado yung pagpatay. Di ba marami ex yung nagsasabi na pag hindi ako sasaya, bawal ka rin sumaya. Meron bang mga ganun sa inyo? Aminin nyo ha. Lagay nyo sa ilalim. Ang kabuuan ng lahat ng eksenang babanggatin ko po ay nakuhaan po ng footage. Ulitin ko lang. Kasal to. Nakahanda lahat. Nagsisave ng mga memories, nagpipicture, nagpi-video recording. At aware si August dito na may maraming camera. Kitang-kita niya naman nung dumaan siya, di ba? Pero lampake! Bubunta ako sa ex ko. Dire-diretso siya. Hinahanap ang kanyang dating kasintahan. Eto na ngayon, ang madugong eksena. Bang! 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 Gusto ko na imagine ninyo tong eksena sa utak ninyo. Sabi po sa mga reports, inaabot na daw ni Gladys yung bouquet sa kanyang mga bridesmaids. Pero may footage din to, no? Na maganap ang kanilang muling pagkikita ng kanyang ex. At sa harap po ng mga magulang, ng mga kaibigan at mahal nila sa buhay, pinagbabaril ni Agustin ang kanyang dating nobya 3 beses para siguradong patay. Para siguradong hindi na ito sasaya pa kagaya niya. Matapos ang mga gunshots, nagpanik ang lahat, nagtatakbuhan, nag-iiyakan, hindi alam kung saan pupunta pero si Gladys, wala na, patay na. Rinig na rinig po yung mga tilian at mga sigawan. Doon sa buong venue, may mga nagtatakbuhan na palabas. Si Gladys, tinamaan po siya ng bala. Sabi, sa braso, sa likod, at saka sa ulo. So, wala po talagang, kumbaga wala na talaga siyang kawala. Yun yung agad-agad kumitil sa kanyang buhay. Habang nagpapanik po yung lahat, yung kapatid ni Gladys, ganito nila napahinto, etong si Agustin. Dumiretso siya papunta kay Agustin. Pinatumba niya to. Takot kasi sila syempre, di ba? Baka may iba pang barilin. Nakakatakot yun, di ba? At naging successful naman siya. Tumawag sila ng pulis at ilang minuto lang daw ay nagsidatingan na ang mga ito. Yung wedding scene na dapat laman ng mga panaginip, di ba? Mga bulaklak, kaputian. Naging isang crime scene na puno ng mga dugo. Balot ng mga police tapes na nagsasabing, police line, do not cross. Marami nagsasabi na naiwasan daw sana ang lahat dahil marami sa mga guest, kilala naman daw si Agustin. Kumbaga parang open secret na po yung pang-aabuso nito. At alam nila na grabe rin yung takot ni Gladys sa kanya. Aware naman sila sa kwento. Pero wala man lang daw pumigil o nagtawag ng mga pulis. Pero I think hindi naman dapat magsisihan pa dahil nangyari na ang nangyari. Pero may explanation din sila dito. Pagkasal daw kasi, hindi na talaga sinasabi yung problema sa bride para hindi na ma-stress. Kaya nga di ba may mga bridesmaids, may mga groomsmen, sila na yung nag-a-absorb ng problema. Ganun yun, ang sentensya. Sa trial po ni Agustin, ginamit lahat ng footage na binanggit ko sa inyo. Nakunan lahat yan, di ba, mula sa kasal. At napatunayan naman yung kanyang ginawa. Kahit naman walang footage, ang dami rin nakakita. Sa madaling salita, wala na talaga siyang kawala at magdudusa siya. Bukod sa mga mata,
may mga lente. Recorded ang lahat. At dahil dito, 2002, halos 3 years matapos yung pagpatay niya, ay napatunayan nga na nag-commit siya at chinarge din siya ng kasong murder. Kung saan pinatawan siya ng life sentence for first degree murder hanggang mabulok sa kulungan. Ganon. Meron daw itong minimum na 30 years na pagkakakulong. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, after 30 years, pwede raw siyang i-grant ng parole. Dagdag pa rito ang 4 years dahil sa possession of firearms. Patong-patong na kaso. Tandaan po natin na parang 49 siya nung mangyari yung pagpatay. At kung magmamath po tayo mula 1999, 30 years, 2029, malapit-lapit na. Ko alam kung magagrant ba sa kanya yung parole na yon, pero kung sakali, 79 years old na rin siya. So parang wala na rin. Uugod-ugod na rin siyang lalabas ng kulungan. Ngayon, nung sinintensyahan siya, may drama pa rin po. Marami pa. Aminado naman siya at hindi niya tinatago yung kalokohang ginawa niya. Dahil nagbigay pa siya ng maigsing speech para sa lahat ng pamilya at kamag-anak ni Gladys Ricart. Sabi niya, ipinagdadasal ko sa Panginoon na araw-araw kunin niya na ang buhay ko kasi alam ko na pag ginawa niya to, sasaya kayong lahat. Ipinagdadasal ko rin na sana maghilom yung sugat sa inyong puso at sana matulungan kayo ng Panginoon na ma-achieve ito. The way I see it, no, parang from this point kasi in his life, mukhang, kung masabi mabuting tao siya, pero mukhang nagsisisi naman siya sa ginawa niya, 'di ba? Kasi may pattern na rin siya ng pananakit eh. At sinasabi ng kanyang mga lawyer, eto na yung sinasabi ko sa inyo na yung pagpatay niya, yung parang naging depensa nila is jealousy rage na tinatawag. Makapangyarihan po kasi talaga ang pag-ibig at pagselos na yung nangingibabaw. Marami yung wala ng control. Kaya kayo kung nakaka-experience po kayo ng mga pananakit, kahit konti lang, hiwalayan nyo na. Magsumbong na kayo. Lalala at lalalayan. Hindi yan okay. 5-second lapse. Yon. Yung defense strategy nila, parang dumilim lang yung paningin. At sabing, hindi dapat maging definisyon itong 5 segundong ito para magdusa siya ng panghabang buhay. Which I question. Kasi bakit may dala siyang barel to begin with? Buti na lang, hindi ito binili ng mga hurado at pinagdusahan at hinaharap ni Agustin ngayon yung parusa na nararapat lang para sa kanya. Ngayon, meron pang isang bagay ang sasabihin si Agustin. Ang huling mensahe. Imagine niyo yung eksena si Agustin, nakasuot na ng orange jumpsuit, yung para sa mga preso, nakaposas na siya and all, binigyan siya ng judge ng huling pagkakataon para magsalita, kung saan humarap siya dun sa kung saan nakaupo lahat ng mga kamag-anak ni Gladys Ricart. Tinitigan niya sila. Sabi niya, mahal ko po kayo. Siguro kakilala rin naman nila to dahil nagkarelasyon sila. Pinagsisisihan ko na kinitil ko po ang buhay ng pinakamamahal nating si Gladys. Ang katotohanan po niyan, pinagsisisihan ko to kasi kinuha ko yung buhay ng isang babae na willing akong ibigay at itaya yung sarili kong buhay ng 1,000 ulit para lang sa kanya. Ay, naniniwala ba kayo sa sinasabi niyang yan? Pero nung sinabi niya raw po ito, nag-umpisa na rin mag-iyakan yung mga kamag-anak. Rinig na rinig yung kanilang naglalakasang mga hikbe, hagulgol, overwhelmed sila sa dami ng emosyon dahil sa nangyaring pagpatay. Trial at ang huling beses na paghuhubad ni Agustin sa kanyang tunay na nararamdaman. Tinapos po ni Agustin ang kanyang litanya sa pagsabi ng salamat at pasensya na kayong lahat. Aalis na sana ito. Naghahanda na. Sigurado ko medyo nahihiya na rin siya. Bigla daw may isang babaeng tumigil sa kanya. Teka lang! Ang babaeng ito ay si Letty Liriano. Pamangkin daw siya ni Gladys Ricart at isa sa mga bridesmaids nito sa kasal. Galit na galit po nitong sinabi na, alam mo, dung binaril mo yung tita ko, muntik mo na rin akong mabarel at mapatay. Nandun ako! Binira niya yung 5-second lapse na depensa nung kampo ni Agustin. Sabi niya, hindi lang 5 seconds sa amin yung ginawa mo. Hindi lang 5 segundong pagkakamali. Habang buhay po naming iiyakan. Habang buhay kaming babangungutin.
At habang buhay kaming maaapektuhan ng ginawa mong pagpatay sa tita ko. Ako at ang buong pamilya ko. Ang dramatic nung eksena, di ba? Domestic violence. Mabilis po na kumalat sa mga balita at telebisyon ang kwentong ito. At dahil dito, marami yung nagmarcha, dala ang placard na nagsasabing, "End domestic violence." Karamihan po dito mga Hispanic, mga Latino, galing mismo sa komunidad ni Agustin at saka ni Gladys. As it turns out, actually hanggang ngayon naman po, regardless of race, marami talaga yung mga babaeng sinasaktan, inaabuso at pinapatay ng kanilang mga partner o asawa. At itong mga kababaihang ito, ginamit ang kwento ni Gladys para sabihin, tama na! Itigil na ang pang-aabuso sa mga kababaihan! Merong katulad ng New York Latinas Against Domestic Violence at iba pang mga organisasyon ang nagmarcha to raise awareness on domestic violence. Maraming mga kababaihan ang nakakita po sa kanila, na-inspire, may nag-resonate sa kanila. At itong pagmamarcha, nagsibol po ng isang panibagong movement, naging domino effect. Sa isang larawan, makikita po natin ang grupo ng mga kababaihan, iba-iba na. Hindi lang mga Latina, may mga Black, may mga Caucasian, at ang babae sa gitna, hawak yung headline ng kwento ni Gladys na nagsasabing, "Bride shot dead." Sabi sa mga balita at mga articles na mga nababasa ko po, hanggang ngayon patuloy pa rin yung mga pagmamarcha na to sa buong mundo. Dahil nakakalungkot lang din po dahil binabasa ko rin yung mga statistics na binibigay nila at sabi na 80% daw ng mga female victims na naka-experience na raw ng bago sila mag 18 years old. 'Di ba? Tip of the iceberg pa lang 'yan nung abuso. At umaasa ako na sa pakikinig po ninyo sa kwentong ito, mahimasmasan din kayo. At ma-realize nyo itong realidad na to na dapat tayong maging kakampi ng mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Yung kasal po, isa na ata sa mga pinakamagaganda at pinaka-inaasam-asam na kaganapan para sa buhay ng isang babae. Simbolo ito ng umpisa ng napakaganda at napakahabang paglalakbay kasama yung mahal mo sa buhay. And sadly, hindi na yan nakuha ni Gladys Ricard. Pero para sa karamihan din po, ang kasal ay parang isang padlock na magkukulong sa isang babae para maabuso at magamit sa kabuuan ng kanyang buhay. Hindi lang sa kasal, simpleng relationships din po, 'di ba? Meron din. At example dyan, itong kwento ni Gladys at ng kanyang baliw na ex-boyfriend. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa akin ngayong gabi at sa nag-request po ninyo ng kwentong to. Papakita ko na po lahat ng nagre-request sa atin para ganahan po kayong magkwento at mag-share sa aking Instagram. Popost ko po yan palagi ha. Binabasa ko po lahat ng mga mensahe ninyo. Mag-message lang po kayo kahit hindi ko man sinisin, binabasa ko po lahat yan. Promise ko po yan. So huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at sagutin na itong question of the day natin. Ha? Nagkaroon ka na ba ng isang seloso na partner? Ano ang nagawa nitong pananakit sa'yo dahil sa sobrang pagsiselos? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.